Welcome ulit sa channel natin mga kalikot. For today's video may kakalikutin tayo isang printer Epson L3110. Ang problema nito mga kalikot, kapag nagpiprint tayo, nagpi-paper jam siya. So hindi na tayo guys mag-i-intro, kalikutin kagad natin. Nag-service tayo mga kalikot, nandito tayo ngayon sa Barangay Saragosa Elementary School, Bacnotan, La Union. Sa totoo lang mga kalikot, dito rin tayo nag-aral ng elementary. So nakakamiss rin tong lugar na to. Kaya isang karangalan na rin na bumalik tayo dito at saka nakapag-service. Bali 2 times tayo nag-print mga kalikot habang nagpi-print tayo. Nagpi-paper jam siya. Minsan okay siya, minsan hindi. Tapos may naririnig tayo sa loob na maingay. So binuksan natin siya. So i-check natin yung kung ano yung tumutunog. Kung mapapansin nyo guys, bali-bali ko na yung kanyang ribbon sa sensor sa kanyang encoder strip. Siguro sumabit yan habang nagpiprint siya or may bumara na papel tapos sinama ng print head sa paggalaw. Kaya bali-bali ko na yung kanyang ribbon sa kanyang sensor. So ayan o. Papalitan natin siya mga kalikot. Hindi na pwede yan. Ito yung papalitan natin mga kalikot, yung 4-pin na ribbon sa sensor sa kanyang encoder strip. So may pamalit naman tayo dyan. Ayan, hilain lang natin siya mga kalikot, tapos tanggalin natin siya dyan. Tapos tanggalin natin mga kalikot yung screw ng cap ng pickup roller para hindi sagabal sa pagtanggal natin ng ribbon mga kalikot. Itutulak lang natin ng matulis na bagay yung butas na yan habang tinutulak natin pa left yung cap ng pickup roller para matanggal yung kanyang cap. Tanggalin na natin yung mga ribbon tapos slide natin yan mga kalikot na pa right para matanggal yung buong ribbon. Kung paano natin tinanggal yung mga ribbon mga kalikot, ganun rin yung pagkabalik natin. So bago natin hiwa-hiwalayin yung mga ribbon, mas maigi na i-video natin siya or picturean para mas madali natin ibalik mamaya mga kalikot. Yung matuwid na ribbon mga kalikot, yan yung ipapalit natin. Tapos yung bali-balik ko, yan yung papalitan natin mga kalikot. Ayan. Lukot-lukot na yung dating ribbon niya. So hindi pwede yan mga kalikot. Kailangan straight siya. Kapag papalitan na natin yung ribbon niya mga kalikot, kailangan sundan natin yung bend ng dating ribbon niya or yung mga kasama niyang ribbon. So kailangan pare-parehas yung bend nila. Kung makikita nyo guys, dyan natin ilalagay yung tinanggal nating ribbon kanina, yung 4-pin. So kailangan check nyo rin yung kanyang contact. So kung paano yung contact ng dating ribbon niya, ganun rin yung pagkalagay natin ng pinaka-contact ng ribbon. Nalagay na natin yung bagong ribbon. So sundan na lang natin yung bend ng dating ribbon niya mga kalikot. Tapos yung mga kasama niya. Nalagay na natin mga kalikot yung 4-pin na ribbon sa kanyang ribbon holder. Tapos nakabit na rin natin. May mga video naman tayo guys. Marami naman tayong video kung paano maglagay ng mga ribbon na yan. Tapos check rin natin yung bend ng ating 4-pin ribbon. Kung okay yung galaw ng ating print head mga kalikot. Yan, ganyan. Kung makikita nyo mga kalikot, yung 4-pin na ribbon natin na nilagay, masyado siyang maluwang. So pwede natin yan i-adjust sa likod. Or pwede natin hilain ng bahagya para humigpit yung 4-pin ribbon natin. Dito guys, naglagay tayo ng tape para hindi bumuka yung mga ribbon natin sa paggalaw ng printed. Ayan. Kasi may kunting lukot na rin yung malalaking ribbon natin, kaya naglagay tayo para hindi bumuka yung mga ribbon natin. Nalagay na natin mga kalikot yung mga ribbon, tapos binalik na rin natin yung cap ng pickup roller natin. Ayan, na-assemble na natin lahat mga kalikot. So obserbahan na lang natin siya. Tapos check na rin natin kung hindi na nagbi-blink yung dalawang orange or red na indicator light niya. Ayan, so wala namang umilaw. So sana okay na siya. The next day. Update tayo mga kalikot. Bali inuwi natin yung sinerbisan nating printer kanina sa school, sa Saragosa Elementary School. Kaysa sa tumagal siya, bali inuwi na lang natin kasi same pa rin yung problem niya. Hindi natin nakuha yung sakit niya, kung ano yung problema niya. Bali pinalitan na natin siya ng 4-pin na ribbon, ganun pa rin. Pero mas maganda na rin na pinalitan natin kasi UP-UP na yung mga ribbon niya. Kaya pinalitan na natin siya ng bago. Tapos kaya natin siya inuwi mga kalikot kasi may nagpa-repair rin sa atin na Epson L3110 din. So try natin yung mga parts niya.
Tapos ang problema naman ng isang L3110, sabi ng may-ari no power daw. So try natin din na ito yung pang troubleshoot natin para dito sa isa. Nung nagpalit kasi tayo ng 4-pin na ribbon mga kalikot dito sa inayos natin dun sa school, parang naghinala rin ako dun sa malaking ribbon niya, yung mga katabi niya rin. Kaya try natin muna yung ribbon niya, yung ribbon nito dito, para ma-check natin kung gagana siya. Kasi parang may punit na rin eh. Ito muna yung una nating babaklasin mga kalikot. Medyo nagabihan na rin tayo. Pero try natin na ayusin. Bali na check ko na to ng maigi dun sa school, kaso wala pa ring kwan. Hindi natin nakuha yung trouble niya. Pero nagda-doubt ako dito sa may ribbon na ito, yung pinakamalaki. So try natin ito muna yung papalitan natin. Kasi okay naman lahat eh, wala namang barado. Nandiyan naman lahat ng mga spring niya sa sensor at saka dito sa may gear. Napalitan naman natin yung 4-pin na ribbon. So same pa rin. Kapag nagpiprint tayo, hindi niya nahuhugot. Okay naman yung upper at saka lower na feeder niya. So hindi natin alam kung ano yung problema niya eh. Tapos makapal din yung mga rubber ng mga roller niya. So kung tutusin wala siyang problema. Yun lang, hindi talaga siya hindi siya nagpipiding. Tapos magpi-paper jam na siya. So ang una muna natin gagawin mga kalikot, tanggalin muna natin tong mga ribbon niya lahat. Tapos pagpalitin natin dun sa kabila, try natin. Tapos kahit itong 4-pin na kapapalit lang natin, tanggalin muna natin para subukan natin yung nandun sa kabilang mga ribbon. Baklasin ko muna guys yung ribbon doon sa kabila. Try natin. The next day. Update tayo mga kalikot dun sa ginagawa nating printer kagabi. So itutuloy natin ngayon guys. Nabaklas na natin yung ribbon ng kabilang Epson L3110. So bali sasalpak ko muna siya mga kalikot dito sa inaayos natin. Bali update ko na lang kayo mga kalikot kapag nasalpak na natin lahat para maitesting na lang, para hindi na masyadong humaba yung ating video. Much later. Ayan, nakabit na natin lahat yung ribbon niya mga kalikot. Lagay na lang natin yung kanyang scanner. Tapos test na natin siya. Try muna natin mag Xerox or mag copy. Ayan. Try natin sa black and white. Tapos check natin kung kakainin niya yung bond paper. Ayan, stack up ulit siya. So magpi-paper jam siya ulit. Ayan. So same pa rin kahit pinalitan na natin ng buong ribbon. So ibig sabihin okay yung ribbon na nasa kabila. Ano kayang problema na ito? Pinalitan natin guys ng buong ribbon. Same pa rin yung nangyayari, hindi niya mahugot yung bond paper natin. So try ko guys na palitan ng bagong mga rubber yung mga feeder niya, yung upper at saka yung lower. So ito bago na to. Try natin kasi napansin ko yung upper na rubber niya medyo bungi-bungi na. Baka doon siya nagkaroon ng problema, hindi niya mahugot yung bond paper natin. Try lang natin siya, baka dito siya titino. Kung hindi nyo alam magkabit ng mga rubber ng mga feeder niya or pickup roller, may mga video naman tayo guys kung paano magkabit ng rubber nito.
So check nyo lang sa ating channel at sa ating Facebook page. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Yan, ikutin natin. Umiikot naman. Try natin i-reverse. Yan, hindi siya umiikot. So ibig sabihin okay na tong or okay tong lower feeder niya. A few moments later. So sana okay na. Kasi nagtataka ako guys. Okay naman lahat ng mga kwan niya, mga gear, mga spring. Nagpalit lang tayo ng 4-pin na ribbon kasi talaga UP-UP na yon. Wala na talaga yon. Hiniram natin yung ribbon dito sa kabilang printer na L3110. So same pa rin, wala pa rin nagbago. Ngayon guys, yung pinaka last, nagpalit tayo ng buong rubber nya. Ito. So pinalitan natin to na buo. Ngayon try natin kung anong mangyayari. Try natin mag Xerox. Ito ba yan? Yan. So try natin to. Check rin natin kung magpipiding na siya or kakainin niya na yung bond paper natin. So sana okay na. So wala pa rin, parang may kwan nakaharang, pero okay yung kanya, yung printer head nya. Ayan, paper jam ulit siya. So ano kayang problema nito? Gumagalaw naman yung print head nya, so parang may nakabara or ewan. So check natin maigi. Update ko na lang kayo mga kalikot. Troubleshoot ko lang siya hanggang sa makuha ko na yung pinaka problema nya. So update ko na lang kayo guys. Much later. Ang ginawa ko mga kalikot, nagpalit tayo guys ng mainboard. Ayan, naging okay siya nung pinalitan natin to. Yun nga, nung pinalitan ko ng mainboard, try natin. Ayan guys, diretso na yung feeding niya sa ating bond paper. Ayan. So try natin ulit. Try natin sa colored. Ayan guys, diretso na yung pag-print niya. Yung board nito mga kalikot, galing doon sa kabila. Ayan, no. Pinatong-patong lang natin yung print niya. Pero at least pinapakita ko lang na tuloy-tuloy yung pag-feeding niya. Try ulit natin. Black and white naman. Ayan guys, 'di ba? So ibig sabihin sa mainboard niya ang may problema. Ayan, try ulit natin. Black and white lang. Diba? So ibig sabihin sa mainboard nga. So ibig sabihin yung mga ribbon niya okay siya. Pero yung dating 4-pin na ribbon nito talagang hindi na talaga pwede yun kasi puro UP-UP na siya. Kaya pinalitan natin. Try natin linisan yung sensor niya. Tapos itong mga slot. Yan. Linisan natin yan ng lighter fluid. Try natin tapos salpak ulit natin doon. Yan. Baka marumi lang kaya nag-stop siya. Yan, lahat ng mga slot linisan ko. Tapos try natin. Natapos na natin siya na linisan, tapos napatuyo na rin natin siya. Bali ibabalik na lang natin yung original na board niya doon sa ginagawa natin. Try natin to kung maging okay siya. So kabit ko muna mga kalikot. Tapos ibalik ko na lang yung dati niyang rubber. Kasi bago kasi yung pinalit natin kanina. Kasi okay naman yung
rubber niya kasi sa board nga yung nagkaroon ng problema. A few moments later. Nasalpak na natin lahat mga kalikot. Ito na yung board na nanggaling dito sa kabila. Try na natin. Tapos try na natin mag Xerox. So sana okay na. Ayun. Talagang may problema siguro to sa board. Ayan guys, oh. Parang abnormal yung function ng board. The next day. So ngayon guys, may nakuha tayong second hand lang siya. From Caba La Union. Ayan. So ito siya. So ang problema naman nitong pinagkunan natin, may problema sa kanyang print head. So mahal din yung print head. Kaya pinabayaan na lang nila. Buti nakuha natin. Tapos nakuha natin siya ng mura lang. Kasi kapag brand new yung binili natin, mga nasa 2,000 plus din ata yung ganitong mainboard. Kaya buti na nakahanap tayo. Pasensya rin kay ma'am, medyo natagalan itong unit niya kasi naghanap pa tayo ng mainboard niya. Try muna natin mga kalikot bago natin isalpak yung bagong mainboard. Try muna natin. So ito yung i-xerox natin. Colored natin. Ayan mga kalikot, oh, yung problema niya. Hanggang kalahati lang siya, tapos hindi na siya tumutuloy dito. Tapos pinalitan ko na rin yan mga kalikot ng rubber sa kanyang mga feeder. Tapos bandang huli, ayan, magbiblink yung orange na ilaw niya. Magpi-paper jam siya kasi hindi niya nga nahugot yung bond paper natin. Nagpalit rin tayo ng bagong rubber, same pa rin yung problema niya. Tapos chinik ko pa yung mga gear, binaklas ko lahat. Okay naman yung mga mechanical gear niya dito sa loob. Walang natanggal na spring. Okay naman yung mga sensor, okay naman yung mga ribbon. So yung board lang talaga yung hindi natin na check noon. So doon nga nagkaroon tayo ng repair na isang L3110. Sinubukan natin yung mainboard niya na ganito. Doon lang siya na tuloy-tuloy na nagprint. So mamaya guys, subukan natin. Isalpak na natin yung bagong board natin. Sana okay to, walang problema. Natanggal na natin siya mga kalikot. So ito na yung ipapalit natin mga kalikot. Ayan. Plug na natin. So sana okay siya. Ayun, nagbi-blink. Siguro yung pinagkunan natin nito, end of service na rin siya. Baka kailangan na ring i-reset. So salpakan muna natin guys ng laptop natin para ma-check natin kung ano yung error ng board na kinuha natin. So sana okay talaga siya. Ayan na, nagbi-blink yung dalawang ilaw na orange. So sana walang ibang problema. I-check na lang natin sa kanyang receiver. L3110. Ito. Check natin kung baka yung dating pinanggalingan nitong board, baka kuwan na siya, end of service. So baka kailangan i-reset. Baka pull na rin yung kanyang counterpad. Ayun guys, 100% na yung main pad counter nya. Ibig sabihin kailangan talagang i-reset to. So buti ito lang yung naging problema ng board. I-reset lang. So i-reset natin siya. Akala ko kung ano na.
Ayan. Siguro yung dating pinagkunan natin nito mga kalikot, end of service na rin, kaya nung sinalpak natin siya dun sa printer na to, nagbiblink agad yung dalawang ilaw na orange. Yan, pwede natin i-off. Tapos on ulit natin. Check natin kung mag-iilaw pa. Ayan, hindi na. So buti yun lang yung problema ng mainboard na kinuha natin. So try na natin mag nozzle check. So ito guys, hindi na siya nagbi-blink yung dalawang orange. Try na lang natin mag-print. Kung magpipiding na siya na dire-diretso, tapos mamaya guys, sunod-sunod yung pag-print natin para ma-check natin kung okay na yung printer. Try natin mag nozzle check mga kalikot. Sana okay na. Bali na ikabit na natin guys yung binili nating mainboard. Ayan, so sana okay na siya. Kinabahan ako kanina eh. Ayun. Ayan guys, nagpiding na siya. Mukhang okay na. Ayan oh. Nag-print na siya. Yan. So patong-patong na kasi yung kuha natin. Yung print natin kasi kunti lang yung bond paper natin. Ayun oh, sinubukan natin nag nozzle check. Ayun, nag-feeding naman. So try natin guys yung sunod-sunod na print. Print natin ng 7 pieces. 7 copies. Yan. Try natin. At least sunod-sunod na yung pag-print niya mga kalikot oh. 'Di ba? So dito tayo nagtataka kung bakit kapag dito sa dating mainboard niya pumapalya. Ayan oh. Diba? Dire-diretso na siya. So hindi ko lang alam kung bakit ganun. First time kong naka-troubleshoot ng ganito. Na okay naman eh. May power naman, kompleto naman lahat. Yun lang kapag nag-feeding na siya, kapag umikot na yung motor niya, parang may delay siya. Hindi katulad kapag nung pinalitan natin ng mainboard, tuloy-tuloy talaga. Pag hugot niya, dire-diretso ka agad. So first time natin na magka-troubleshoot ng ganito. So at least okay na yung feeding niya or yung pagkain niya ng bond paper natin. Head cleaning na natin para maayos natin yung kanyang printout. Tapos pwede na natin ibigay sa may-ari. So at least may bagong natutunan na naman tayo, panibagong troubleshoot. Check na lang natin kung okay na yung kanyang printout. Ayun. Ayun guys oh. So okay na yung kanyang printout. Try na lang natin mag-print ng colored. Ayun. Okay na. Pinahirapan tayo nitong printer na to eh. So ayan guys. Okay na siya. Ang ginawa natin dito mga kalikot, nagpalit tayo ng 4-pin ribbon doon sa kanyang sensor. Tapos ito na nga, nagpalit tayo ng mainboard. Pwede na natin ibigay sa may-ari mga kalikot na okay na siya. So hanggang dito na lang guys yung video natin para dito sa ating printer Epson L3110. So maraming salamat kayo sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin po kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.